will yield the land wherein ye are. For God is divided the land, and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. Sabay, defile not therefore the land which ye shall inhabit, wherein I dwell. For I, the Lord, dwell among the children of Israel. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. Ay kung magpala sa amin as we study this, alamin ang iyong kalooban within these passages. Bakit sinabi ito, Lord? Bakit yung ginawa? Bakit yung institute? Sa batas ng panahon nila, makita namin ang dahilan, yung logic, Lord, behind this. At may practice din namin ito, Lord. Ina po, Lord, kayo malo natin. In Jesus' name we pray. Amen. Wala pala ako. Okay. Excuse me po. Good afternoon sa lahat. Sana, again, sa sinong 4 na weeks nag-review dito sa ating Bible quiz. Taas kamay. Wala. 3 linggo. 2 linggo. 1 linggo. 1 araw. Hindi ba kayo? Kahit sa ano, kaya ka pinapaalala yan eh. Okay, so gawin natin habit. Yung katulad ng 3 linggo, okay na rin yun eh. Hanggang mga 2 linggo. Ang dami yan. Katulad ng mga nabanggit, diba? Diba, nasabi ko din pala sa kanya na medyo hirapan ng konti, diba? Kasi hindi tayo mga bata. Kaya yung topic nga natin ngayon, maganda eh. Na-touch din eh, Bad doon. So gano'n, kaya para basahin mo lang isang araw, basahin mo another day. Yung magkakabisado ka na, yun yung huling araw na. Kasi familiar ka na, nadaanan mo na. Okay, so hindi na mag-aaral ng Bible quiz. Anyway, yung title natin ngayong gabi, hapon, mukha ng gabi. Practicing Justice in the Place of Blessings. Amen? By the way, hindi pa nangyayari ito, wala pa sila doon. So, hinahanda na sila ng Diyos. Anong gagawin nyo pag andun na kayo? Kaya kanina umaga, yung sinasabi rin natin, mabata, aral ng Bible, para saan? Ang tagal pa niya, pastor eh. Isa kailan ka maghahanda pag andun ka na. Inaaral ko na, pastor, sa nanay, tatay na yun. 15 years old pa lang ako eh. Okay, kailan ka nga maghahanda? Dapat alam mo na ngayon, ganun ang prinsipyo ng maayos na Kristiyano. Okay, kahit nga hindi Kristiyano eh. Hinahanda ka na sa bagay na target ka na doon. Yan naman ang target mo. Nag-aasawa ka rin, dapat alam mo. Napabaho ka, dapat alam mo. Yung mga bagay na gano'n. Ulitin ko lang practicing justice in the place of justice. Kasi mayroong 3 tagpo kung naalala nyo, kung paghinati mo yung 2 chapter, yung last chapter, yun nga sa Zelophehad daughters lang yun. In 35 and 35, ano yung mga tagpo, group of passages yun bukod sa City of Refuge, yun sa baba, yung binasa natin. Before yun, ano yung mga nangyari doon? Ano yung kinover? Yung mga ibibigay na inheritance and then City of Refuge. Yung inheritance actually, medyo may naano lang kayo naman na Manase. Pero, kasi nga kay Zelophehad, taga ron sila eh. Pero, ang nauna dito actually yung mga Levites. Okay, ulitin ko lang para mabilis tayo actually ngayon. Isa-isayin natin to, mabilis lang. Ang lesson natin, kahit nasa place of blessing ka na yung promised land, kayo imagine nyo ano yung pinaka-ano nyo sa buhay, dito sa mundo lang. Ano yung pinaka-ideal setup nyo? Siyempre pag malaki na kayo, hindi dalagan. Naghahanda pa lang kayo nyan eh. Binata, naghahanda pa kayo. So sabi natin promised land o yung end state, yung tawag natin eh. Dito lang sa lupa Yan, may asawa ka, may mga anak, naglilingkod sa Diyos. At pinagpapala ng Diyos. Pero, kahit andong ka na, hindi ibig sabihin nun, tapos ka ng magsipag, di ba? Hindi natapos yun eh. Kaya maaralin natin 3 bagay ngayon, at least, magkakahati-hati nito.
Napansin nyo, kahit nandun na sila, meron sila mga kailangan gawin na parang seemingly ang liit na bagay. Bakit kailangan lagay pa sa Bible yan, yung ganyang detalye? Kasi nga, kahit nasa place of blessing ka na, siyempre gusto mo lalong pagpalain, mapanatili yung ganong pagpapala. Hindi mo gustong mapunta doon and then after 5 years, sira na pamilya mo. Bakit naman nun? Amen? Amen. So medyo advanced na sakto lang ng ating lesson ngayon. Pero yeah, medyo ma-advance kasi wala ako nakikita ang ganitong preaching kahit online, no? So, but anyway, meron yan. Hindi ko lang alam lahat. Okay, so tumula tayo sa mga Levites. Sino yung mga Levites? Ito po yung grupo, ito yung tribe na parang medyo kakaiba kasi kaya nakakalito minsan. Ilan ba ang tribes? 12. Nahati pa yung Joseph. Kasi 12 sons, 12 tribes. Kaso nahati yung isa, nadagdagan ng isa. Tapos inalis naman si Levite. So kaya yung magkakalituan minsan, pero hindi kailangan malito. Pero tribe din sila as a son of Levi. Hiniwalay sila in that ang inheritance sila hindi lang lupa, which is blessing sa kanila, may lupang malaki. Pero makikita natin dito, kahit wala silang lupang malaki, meron din silang lupa. At ano pinagka-special sa Levites? Well, sa paulit-ulit sa dito, sabi, ang inheritance nyo, ako, sabi ng Panginoon. So maganda ba yan? Hindi. So in a way, sasabihin mo parang unfair. Pero again, walang unfair sa Diyos. Kung naalala nyo, actually, ang gusto ng Diyos na maglilingkod sa Kanya, lahat ng panganay. Kaya ang hirap na mahatiin nun, no? Lahat ng panganay. So alam natin, kahit sa panahon nila, sa panahon natin, so siyempre, family, mas madaling hatiin. Okay? So kaya instead ng lahat ng panganay maglilingkod sa Diyos sa Israel, pinili na lang niya yung Levite. O sige, kayo na lang. Total, si Moses naman, Levite eh. Siguro, ganun ang ano dun eh. Minsan, inaaral ko din yun. Baka may unfair ata dito ah. Diba? Pero walang unfairness sa Diyos. Yan ang ano nun eh. Siya pumili niyo. Kaya madadaan natin ngayon, unfair ba? Masyado bang special yung Levite o hindi? Actually, pag-aralan natin ngayon. So, special ba sila in a way? Yes, in a way, no. Parang kanina umaga, yung lalaki ba, special? Sa babae? Yes, kasi ito yung ruler eh. Pero in a way, hindi. Kasi ganun din eh. May sarili kang role. Pagkampanan mo yung role mo, pagkapalain ka ng Diyos, ba't kailangan mong gawin yung role ng iba? Na binigay sa kanilang Diyos yun. Amen? Sana nakuha niyo yung mga yan ha. Isa-isayin na natin. So again ha, Levites, City of Refuge, and then the daughters of Zelophehad. Hindi ko na isa-isayin pala to, sorry. Gugupo na natin. So ano na yung nangyari dito sa tagpo na to? Na sa ibang place ng scripture na is dito na-describe na kung paano hati-hatiin yan. Amen? So nadagdag na nga lang din sa Numbers 36 yung Manasseh. Kasi meron na sila sa kabila. Naalala nyo yung nauna doon. Sino yun? Si Reuben, Gad, and then half Manasseh. So medyo marami si Manasseh. Tsaka ano sila, yung cattle yung ano nila, parang Reuben and Gilead. And Gad. So dito, nagdagdag pa sila. Anyway, so ano yung Levites? Anong pinipicture ngayon ng Levites kahit sa panahon natin ngayon? Ito yung dahil hiniwalay sila ng Diyos. Bakit sila hiniwalay? Kasi ang hirap naman may panganay kayo dyan, padala nila dito. So at least yung Levites, yung anak-anak nila, instruct na nila yun. Pagkainan, syempre yung pamilya nila, doon na sila na yung maglilingkod sa Diyos, sa temple. Ano bang ginagawa nila? Hindi lang sa temple, basta sa altar, sa gawain sa temple nga. Tsaka sila actually nagtuturo sa mga tao. Yun po yun. Sila yung nagtuturo. Sila yung parang representative ng Diyos na maglilingkod sa tao, spiritual things. Tandaan niyo yun, okay? So, meron bang equivalent sa panahon natin yung ngayon? Nabagin natin kanina umaga rin, di ba? Yung pastor. Yung pamilya. Kasi yung pamilya, kasama niya talaga yan. Kasi ganun eh. Ito. Levites, kasama yung pamilya niya. Maglilingkod, hindi lang yung lalaki. Anak niya, to some capacity, asawa niya,
Hindi mismo doon sa temple. Yung temple na pag-o-offer, priest yun. Alala niyo yung diba? Yung priest, subset yun ng mga Levites. Yung priest, anak lang ni Aaron, and then yung anak-anak ni Aaron. Nabanggit din kanina umaga, diba? Yung pinatay, siyempre, wala naman sila si Nathan and Abihu. Nadab and Abihu. So, salamat, wala silang anak no? Mga lolo kasi, pinatay ng Diyos. So, may natira pang dalawa sa apat. Si Eleazar and Itamar. So, sila yung mga priest. Anak nila, sila yung mag-offer. Walang iba, hindi Levites. Pero actually, noong panahon ni Sikaya, kung naalala niyo last time, diba? Sa dami. Kailangang i-offer. At sabi pa nga dun, mas ano pa nga yung mga Levites. Ibig sabihin, itong mga priests na sila supposedly yung talagang taga-offer. Hindi sila lang pagkatiwala ng time na yun. Kaya, so salamat, may mga kapamilya pa silang Levites na tumulong ng panahon na yun. Okay? So, nanitin na yung Levites, may mga medyo, lahat tayo dapat naglilingkod sa Diyos. Amen? Pero may representative na medyo malapit doon. Sila yung gumagawa ng, at ano sila doon, full time. Okay, full time. Amaya, mapaliwanag kung bakit, kasi andito, no? Matulog ka na lang, ha? So, lahat ng tribe of Israel, except for Levites, hinati-hati na. Ngayon, saan mo ba tayo Levite? Wala sila sarili. Meron silang inheritance din. Sabi dyan, bukod ng Panginoon, may mga cities. So, pag cities po yan, marami din makakatira dyan, obviously. Pero ano yung pagkakaiba nila sa malalaki yung land? Pag malaki yung land mo, makakagalaw ka eh. Pag mga farmland yan, ang lalaki niyan. So, pwede kang pagpalain ang gusto ng Diyos. Yun ang nakita kong pagkakaiba doon. Kaya balik tayo sa New Testament sa atin, yung pastor, I believe, hindi na siya yung dapat nagpapayaman ng gusto. Amen? Focus ka na lang dyan, hindi naman bawal magtrabaho, hindi naman bawal kumain, of course. Pero, limitado na yung iyong physical na capacity na mag-generate ng wealth. Kasi nga, ang inheritance mo, Panginoon, maganda na yun. At maganda talaga yun. Obviously, sa atin, iba-iba tayo ng evaluation assessment dyan eh. Kaya sa atin naman, hindi natin sinasabi, anak ng pastor agad. Bayaan mo siyang decide pa sa nila kasi buhay niya yun eh. Hindi dapat may magdikta. At para pastor anak ng Levite eh. Iba naman sa kanila eh. Ang daming pagkakaiba po natin sa Old Testament, obviously. Dahil mamaya yung batas na pinapatay, may ganon. Iba sa panahon natin yung kasi dati sa kanila, civil government, theocracy, leader ng yung high priest, and then meron silang governor. Hindi naman ganon sa atin eh, sa Pilipinas. May pakialam ba si Mayor sa sabihin ng Bible? Sana, pero hindi necessarily gano'n. So, nahati na yan. Matagal na panahon na. Sa inyo mga dapat may maintindihan, may pagkakaiba tayo dito. Okay? Pero may pagkakapareho. So, alam natin yung pareho, applicable at hindi. Ayan. So, gano'n po yung mga Levites. Actually, hindi lang sa city. Ito yung sabi ko kanina. Yung city, puro tao lang yan. Doon ka nakadwell. Actually, buhay na yung mga Levites. Kung lahat ng mga Israel, faithfully nagtatights. Buhay na sila eh. Pero binigyan sila ng konting kalayaan, di ba? Hindi mo pa pinaquiz yun, di ba? So may cities dyan, malaki na yon. Pero meron din silang suburb. Na doon nila pwedeng kahit yung mga cattle, kahit paano, parami din. Napansin nyo ba yun? So hindi bawal magtrabaho ang mga Levites, ha? Bawal lang sila magpayaman. Yun ang aking sarili assessment dyan. So hindi ko masyadong naano yung ibang pastor dito. Pero yun ang malinaw naman sa Bible eh. Hindi siya bawal Ngayon, pag sapat na talaga yung tithes, umakain na kayo, ikaw ba, magpapayaman ka pa? Hindi na. Magpayaman ka na lang dito. Kasi yun ang magandang church, tapos lumalago lahat. Kasi maayos din yung pagtuturo. Yung nagtuturo, nakafocus sa pagtuturo. Hindi ang mangyayari, ano po yan eh. Cycle yan. Pag nagpabaya yung nagtuturo, yung tinuturuan, hindi matututo. Hindi rin magta-tithes. So, sino yung parang chicken and egg? Yan ang pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Pag nag-mission ka, wala ka naman agad congregation eh. Kaya ang ina-advise natin, katulad sa Bible, magtrabaho ka lang muna. And then, sigurado naman ang blessing ng Diyos eh. Buhay ka naman dyan, kaya naman yan. Sa aling mga pastor, nag-observe kayo, ganyan ang kalakaran natin.
Observe mo rin kung kaya mo. Hindi madali, pero kaya yan. Okay, so ganun sila. Sa panahon kasi nila, automatic may tao na eh. So kaya kinuman, yung mga Israel, mag-times kayo, yung Levites, buhay, doon agad sila go-focus. So medyo hindi sila nakapili doon. Yun ang maganda sa atin, nakakapili tayo. Magpapastol ka, siguraduhin mo kaya mo, nakita mo na kung paano kahirap yan eh. Kung alam mong binigyan ka ng Diyos ng ganong talino at ng ganong lakas at ganong resources na tulong sa'yo, why not? Kung medyo parang hindi, tinatawanan ka nga naman, ikaw papastol ka. Ginaganon ka ng mga tao, gano'n ka naman. Mag-isip-isip ka din. Amen? Okay, so ano pa? So yun, bukod sa cities, so nabanggit kanina, yung number, di ba? Ang konti naman nun. Ang laki niyan. 1,000, ano yun ba? 1,000 cubits from yung border ng city. Kung malaki na yung city, ito yung border, no? So meron ka pang nakapalibot. Actually, ganun po yung mga sa kanila eh. Kung alam niyo yung kahit may city din yung tirahan, kaya pag may gera, ubos yung pinapasok lahat nila yun. Hindi sila makakaano kasi. So, pero buhay nila doon. And then 6, and then 42, sa buong Israel na yun. Ang medyo mahirap dito kina Gad, sina Ruben, nasa kabila sila eh. Kaya, hindi na lang problema yun. Kasi ewan ko may tulay ba? Hindi sila ginawang tulay yun. No? Sa panahon ngayon, kasi pag tinignan mo yung Jordan River, medyo malaki din eh. Hindi, Sea of Galilee pala yun dito. Pero yung Jordan River, maliit lang yun. Lalo sa panahon natin ngayon. Ayaw ng yun. Makakadaan sila doon. Pero nung panahon kasi nila, medyo mahirap, di ba? Medyo gaganon sila. But anyway, ini-imagine ko lang yung nangyayari sa kanila. Pero still, kung may Levites dito, may Levites na rin dito, hindi ka natalo. Na-feed sila. Okay? May offering na rin doon. Okay? Yung malaking offering naman sa Jerusalem, once a year lang naman yun. Actually, hindi. 3 times a year. So, okay. So, gusto yung mga Levites. So, kaya again, ang title natin, Justice. Justice in the practicing justice in the place of blessings. So kahit andun ka na, dapat may order. Yun ang gusto sabihin dito eh. Andun na kayo, pero ganito yung gagawin nyo. Bigyan nyo yan ng lugar. Dapat may lugar yan. Yan ang maglalapit sa Diyos, maglilingkod sa Diyos ng directly. Huwag nyo papabayaan. Yan ang pinaka-message dyan. Bahala kayo. Kami yung tatrabaho kayo, ganyan lang. May trabaho silang iba. Nakikita nyo ba yun? Eh, sa Bible nga, lagi sila sinisisi kasi nga, nagkamali din. Pero may trabaho silang gapat-gampanan. At pag nagagampanan ng tama yun, hindi masama na kumita rin sila doon. Amen? Amen? Yan ang mga Levites. So again, tiwala sila sa Diyos. So, ganun din yung Israel. Okay. Ayan talagang inisa-isa. Ito yung may lugar sila. Then may another lugar sila. Sa kanilang mga yung suburbs nga, yung mga sabi natin hindi matao pero maagala yung kanilang mga cattle. Pupunta tayo sa pangatlo kasi 20 minutes na eh, 20. Ano yung pangalawang dito? Mga city of refuge. Bakit kailangan pa itong binanggit din sa ibang lugar to? Pero parang wala akong maalala na gumawa nito. Meron ba sa Bible? At pinatay nito ang aksidente. At tumakbo siya, parang wala eh. Wala akong naalala eh. Meron ba? Ang dami actually sinabi sa dito, binabas lang hindi na-apply. Yung Jubilee, nangyari ba yun? Kailan? Parang wala eh. Wala. Meron lang sinabi sa ganito gagawin nyo after 50 years. Pero hindi na practice na isulat sa Bible. Ganun eh. So anyway, still, dinescribe yan. May matutunan tayo dyan. Anyway, so ano daw gagawin sa mga city of refuge? Ganito. Pag andun na kayo, mapayapa na kayo dahil galit ang Diyos sa pagpatay nga, murder. Sobrang galit siya. Paano, Pastor, pag may
aksidente, ayun. Kasi nangyayari ito, lalo sa kanila dati. Yan nga yung acts na yan, kasi talagang ano yun eh. Ang dami nag-a-acts doon eh, pag hindi maganda yung pagkakaano. Lumipad, patay yun pag tinamaan ka. Sa panahon natin, may ganun din. Ano ba, yung nalaglag sa ganyan. Siguro, pero ang daming safety ano ngayon eh. Pero hindi pa rin sa 100% na walang mamatay. Parang yung atay ni ano, di ba? Tatabaho lang yun, nalaglag. Kasalanan nino. Siguradong may kasalanan yun, nung foreman. Hindi naman lagi rin. Paano pag wala? Sa amin gano'n, may sumasabog. Ang sisisihin, syempre yung boss. Pero bandang huli, pag ang usapan ay buhay, hindi yung masabi ko tumahin. Sumabog na yung server, wala yun. Pero ito, namatay. Kaya, ano siyang Diyos dito, particular. Hindi basta aksidente yun, may namatay eh. So, anong gagawin nga natin? So, binigay niya yung rules, na syempre may witness dapat. 2, di ba? 2 and above. Ano pa? Mayroong lugar. So, binigyan to ng space. Na kung sakali siya ay aksidente nga, hindi siya dapat patayin kasi aksidente nga eh. Nakita niyo yung mga ganong rules. So, kahit sa panahon natin may mga ganon na anong ginawa mo? Bakit mo sinagasaan? Hindi ko nakita eh. Tumawid, parang kailan lang, may mga ganon. Naisip ko, paano kung nakasagasa ako? Huwag na lang kaya mag-drive. Kaya di ba naman yun? So, meron na mag-ingat, pero kung sakali yung aksidente, pero sa ngayon daw, walang aksidente dyan eh. Pag nakasagasa, kasalanan mo agad. Kasi nga naman, hindi ka nag-iingat. So, yan. So, ito po yung kwento ng City of Refuge. Sinabi dyan, may place. And then, ano pa yung mga rules dito? Yung kailan hanggang siya doon. Hanggang kailan siya doon, mananatili. By the way, sino yung revenger of blood? Family or pwedeng i-hire. Kunwari, wala kang anak na lalaki. Pinatay yung anak mong babae, sinong tutulong sa'yo? Pwede kang mag-hire, pwede kang kamag-anakan niya, pinsan, kahit sino yung revenger. Kasi kailangan nga daw patayin din yung pumatay eh. O sino gagawin? Walang pulis po ng Old Testament. Walang ganon. Kaya maganda ba yung pulis? Sino gusto ng pulis dito? May sinabihan ako din eh. Dahil mong gagawin, pulis pa. Nakakasawa yung anong yun eh. So in a way, nakakapagtanggol, pero then again, parang idol na idol ka talaga dun eh. Ganyan ka lang, kung may nagsumbong, pag wala, wala. Kaya siguro nakakaisip din sila. Sa Bible, walang polis. Pag may problema, sinong makikidamay sa'yo? Pamilya mo. Sinong tatanggol sa akin? Pagtanggol mo sarili mo. Ganyan yung mga lalaki, dapat marunong tayo magtanggol sa sarili natin, pamilya natin. Amen? Anyway, yan. So, dahil nga kailangan yung pumatay, paano nga kung aksidente? So, dapat, may rules dito. Ang sabi dyan, dapat may, huhusgahan. Yan ba talaga ay aksidente? Hindi. Ano malalaman? May mga batas po dyan. So, yung mga dyan, sinasabi mga ebidensya. Anong ebidensya? Sino sabi? Paano masabi pinatay? Masabi yung binigay kaninang mga particular, di ba? Ano yun? Dapat hindi mo siya dating kaaway. Di ba? Walang intensyon na patayin mo siya dahil kaaway mo siya. Malalaman mo ba yun? O, syempre, pag tanongin mo lang yung magkakatrabaho, nalaglagan ng pison, ano man yan. Nag-away ba sila, di ba? Magkapit bahay, biglang binaril. Dati nag-aaway pala. So, cause of tawag yun, hindi ko alam kung tawag yun. Pinaalam po yun. So, yun na, kompleto na po yun. Ang ayaw lang talaga ng Diyos, yung pinatay, namatay, tapos sinadya pa, tapos walang naparusahan. Yun ang ayaw na ayaw ng Diyos. Ang hindi nabanggit dito yung pag talagang di alam, may anong gagawin? Aralan natin yun, di ba? May pinapatay yung hayop. Para sa mga ibang hindi nakadaan doon. Kung talagang walang witness, nakita mo, may patay dito, galit ang Diyos doon. Sino nagpatay niyan? Tao.
So mag-i-inquire sila doon. Alamin natin sino pumatay dito. Pag talagang wala, may gathering sila doon. Oh, Lord, patawarin niyo kami. Hindi namin alam kung sino pumatay dito. Papatayin yung hayop, i-offer nila. So ganyang agalit ang Diyos sa innocent blood. Kung alam niyo sa mga kings, ganun lagi pinapaano, mga bata pa pinapatay. Galit ang Diyos dyan. So, ano pa mga aral natin dito? Yan, the congregation, hindi lang yung judge. Pag talagang nakita na, ay, pinatayin mo to eh. Ang gagawin doon, no, ito, sinong papatay? Yung revenger of blood. O, ito na. Patayin mo na. Hindi, no? Ba't di tinututo to ngayon? Ganyan po yan. Pumatay ka lang, di mo dapat patayin, papatayin kita. Ganun ang ano. Para wala nang gumaya sa'yo. Ganun tayo po. Ganun ang righteousness ng Diyos. Hindi masama yun. Ang problema sa atin ngayon, iba na yung ano eh. Ang labanan, nasa batas yan. Sa batas, nag-uusap yung mga yan. Kaya grabe yung ano natin ngayon. In a way, maganda. In a way, napakahirap. Yung mga bagay, yung mga pagkakataon, di ba, pagpasa Diyos mo na lang eh. Natawa ako sa hearing ni Duterte eh. Yung si Trillanes, matagal nang nag-aawa yan eh. Inapi ko, natawa ako. Palibasa, ano eh, talagang may ebidensya. Anyway, pag gano'n, dapat pinapatay yun para wag nang gayahin. Nakasunod ba? Basta bakit sa... Yun ang justice eh. Parang basta wala akong iba nag-i-preach dyan ah. Meron naman. Dapat nga, mas lalong may preach ito pa. At next generation, ganun pala. Importante ang buhay, hindi yung kinukuha ng ano lang. Basta-basta lang. Kaya papasok na naman dito yung abortion. Sa US po, kaya nagkakaano sila doon kasi nga nag-aagaw yung US talaga leader ng ano eh. So pag may nauso doon, susunod yung ibang bansa. Hindi lahat, hindi lagi. Pero hindi maiwasan, lalo Pilipinas. So may panahon na yung murder and abortion doon, legal talaga. Somewhere, na bago yun. So at least hindi na siya ganong kalaya. Amen? Sa Pilipinas, hindi pa masyadong yan, salamat. Kasi may logic pa rin tayo eh. Sa US kasi napakalalandi na yung mga tao doon. Eh, dahil buntis na, gagawin namin dito. I-abort mo. So, never natin pa-practice yan. Nakikinig ba? Eh, hindi ako pinapatay, hindi ako pumapatay. Baka nag-a-advise ka sa sumubo ka na. Pa-abort mo yan. Kung papatayin yung tao na yun ha, hindi yung blob of tissue. Pag nabuntis yan, buntis, ingat ha. Si Len. Ingat ha. Ano na? Ganon? Hindi siya matagtag. Ganon ba? Matagtag ba sa ano? Kailangan ayusin natin din yan. Ayos. Ayun. So, isang buwan. Ano yan? Ganon lang? Yung testing niya? Dalawa. Positive talaga. Check up yan. Tanong kayo sa mga nanay, hindi ko na. Pero, buti sa inyo, may mga libreng doon nata eh. Naman punta tayo sa buntis. Ayan, so huwag nyo papa-abort. Amen. Panindigan nyo. Buhay ng tao yan. At hindi nga dapat sinasabi to, pero gano'n na kasi yung utak natin ngayon. Kala nila naglaro lang sila, nagbaybahayan. Galit ang Diyos dyan, paulit-ulit mo yan sa New Testament, sa Old Testament. May mga doon, yung mga Diyos-Diyosan doon ng demonyo, actually yun eh. Hindi na mabanggit doon. Malaking bata na, ino-offer pa. Nakita ko pala documentary nung ano ba to? Basta doon sa place ng Amorite. Yung Amorite na yung mga high places. Kasi pinag-aralan natin kailan, no? Ano ba? So, mayroon silang bundok doon. Hinukay. Ano ba itong mga blocks dito? Sinukay yung
Eh, mga galing na yung mga forensic yun, di ba? Kita nila nasa jar, sinunog. Ano kaya to? Tao, baby. So, galit na galit ang Diyos. Kaya huwag kayo magtataka. Sabi ng Diyos sa kanila, lalo sa Amorite, ubusin nyo na yung mga tao yan. Mga demonyo yan. Ganun. Ganun ang ano ng Diyos. Kaya ngayon tayo, kung nasa pinagpapala na tayong place, hinaaral natin yan para masabi na natin sa iba. Sa atin muna, una i-practice natin. Para tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen? At di yung Diyos may galit sa atin. So, huwag na huwag kayo mapabort. Kung gusto niyan, ayaw niya ng responsibilidad, hindi may iwasan niya. Pero lalo sa bagay na yan, hindi umiiwas kayo. Ang survey daw ngayon, yung mga tao, mga Gen Z daw. Gen Z. May anak pa ba yung mga Gen Z? Mga 20 na rin yan mga yan eh. Millennial daw, gusto anak isa, dalawa. Yung iba ayaw na. Napabaho sila, mga tanga, iba-ibahayan. Baka bakasyon, alaga ng aso. Ano ba si aso? Pwede mong ano agad. Nakakadiri nga yan. Gusto ko siya na lang alagaan ko. Amen? Matanda ba yung matanda? Kaya so, galit ang Diyos sa pumapatay ng inosenteng inosente may mga pinapatay din ng Diyos pero hindi inosente yun. Mga guilty yun. Pero ayaw ng Diyos yung di naman siya dapat mamatay, pinatay. So yun nga, nung nangyari, pag aksidente talaga, parang hindi ka mapatay nung kamag-anak nung ano, doon ka. So parang inconvenient din yun, no? Eh paano kung batang-bata pa yung high priest? Ay, ano kinalaman pala ng high priest? Isa siya sa pinakamaguhus, ganun eh. So pag namatay na siya, yung judgment niya dati, bahala na yung iba doon. Either that. Pero kung matagal na kasi yun, siguro naman, 20 years na, maghihiganti ka pa ba nun? Tanggap mo na yun, aksidente na yun, sinabi rin naman na ano eh. Tsaka makalaya na yung isa. So by the way, malaki naman yung city. Siguro sa panahon natin ngayon, hindi na masamang ma-confine ka sa city, hindi naman kulungan yun. Dito ko na rin, sino nakalabas na sa San Mateo? Marikina, yung hindi pa pala. Kasi nag-ahala-hala tayo eh. Yung hindi sumasama sa alaala. Buong Rizal. Laki na yun. Kasi ibang okay lang yan eh. Ganun talaga, naka-aksidente ka, kaya mag-ingat ka. So, patas lang, amen? Ano pa? Tingnan yung mga terms niya, no? Guilty of blood. Ibig sabihin yan, nakapatay ka. Guilty, talagang natagpo ang ikaw talaga yung gumawa. Okay? So yun naman, paano pag lumabas, pasto? Ganito yan, pag napatay siya, sinasabi ng rules ng Bible, lumabas ka, sabi sa'yo, huwag kang lalabas, lumabas ka, napatay ka, yung pumatay sa'yo, walang kasalanan yun. Nakita niyo yun? So again, elaborate yung rules dito eh. Patas ang patas. Ganun yan. Kaya mag-iingat, hindi makapatay. Ano pa? So, inabanggit nga dito yung mga mag-witness. Nakita ko po siya. Pinatay niya siya, ganyan. So, hindi binanggit dito sa ibang lugar. Sabi, pag sinabi mong nag-witness ka, sinabi mo ganyan, at ang parusa sa kanya, pag napatunayang nagkasala siya, kamatayan, pag false witness ka, ang parusa sa'yo, ikaw yung papatayin. Kaya walang false witness dito. Ang pwedeng tawag dito, pwedeng application natin ngayon dyan, sa soul winning. Kahit preacher ka. Pag di mo nakita sa Bible, huwag sabihin. Mabigat din ang mabigat yon. Kaya ibang pastor na pag pinansin mo, parang mali ka pastor Diba, mapalag eh. Kaya kung mali talaga. Pero kailangan natin sabihin yon. Tayo dito, hindi tayo napibig kasi malaki pananagutan mo. Alam mo, madali maging witness. Huwag mo sasabihin yung
Hindi naman. Okay, yung application nun. Okay, ano pa? Ito. Naintindihan niyo yung sabihin ng satisfaction? Ano yung sabihin ng satisfaction? Satisfied. Okay, ito yung kailangan natin. Para kaninang umaga, di ba? Ano yung dinefine natin yung salita? Communicate. So, tama naman yung alam nating makipag-usap, pero may isa siyang meaning na kakaiba, no? Which is share. Yung satisfaction po, ganun din. Tingnan natin dito. Pag sinabing satisfaction, satisfy ka, isa yun. Tingnan natin sa dictionary, parang hindi ko sabihin ano. Ano yung sabihin satisfaction doon sa mga passages na yun? Basahin mo natin yung ano. Okay, basa, ready, go. Moreover, he shall take no satisfaction for the life of a murderer, which is guilty of death, but he shall be surely put to death. And then, And he shall take no satisfaction for him that is fled to the city of his refuge, that he should come again to dwell in the land until the death of the priest. ano yung sabihin doon? Pag talagang nakapatay siya, hindi mo pwedeng bayaran. Sa atin pwedeng gano'n, may bail, di ba? May mga kasalanan na pwedeng i-bail. Ibig sabihin, wag mo na ikulong, bayaran na lang kita. Total na convenience naman ako eh. Pero may mga kasalanan, hindi pwedeng gawin. At ano yan, nakapatay ka eh. Anong babayad mo doon? Though yun nga, minsan hindi, ano yung ano natin, justice system natin ngayon eh. So dito lang ginamit yung word na satisfaction sa Bible, sa King James. Okay? Kaya tingnan natin yung, nasa dictionary ba yun? Ayan, unang-una eh. The payment through penance of the temporal punishment incurred by sin. So kung nagkasala ka daw, dapat kang parusahan. Ay, sandali lang. Sandali, ito muna. Kahit mamaya, next year na lang. Ito, babayad naman ako eh. Yung ibang kasalanan pwede yun, pero iba hindi. Reparation for sin, pwede rin. That meets the demands of divine justice pa. So, unang definition siya. So, hindi, ang King James, hindi yan, huli. Amen? Mas maganda kapag inaaral mo, actually, nakuha na agad yung context eh. So, pareho yun ha. Yung kinulong sa City of Refuge, ay, kawawa naman siya. Pag uikot-ikot lang siya doon, ito baka pwede magbayad. Sabi, wala. Ganon din naman yung papatayin. Dapat patayin to. Wawa naman, sayang naman. Ito na yung bahay ko, bebenta ko. Hindi, pumatay siya eh. Patay dapat siya. Okay, so sana natututo tayo. Medyo mabigat. Ganun talaga, mag-iisip kayo mamayang gabi, di ba? Seryoso ang Diyos sa kasalanan. At ang Bible, seryoso ba at ang bagay? Excuse me po. Okay, naka 40 minutes na ako, sakto lang. Ano tayo sa pangatlong topic? Ano na yung pangatlo? The daughters of Zelophehad. Sino to mga to? Wala lang, taga mga nasi. Ang problema, sa palagay nyo, ilang taon na yung pinakabatang sabi natin si Noah yung ilang taon na kaya yan, palagay nyo? Taas kamay. Ha? 20. 8. Ilang beses ba sila ikot-ikot sa wilderness? 40. Kung pinanganak sila excuse me. Bagay, pwede pala silang pinanganak nung... Pero ang inaano kasi na dito, tama, namatay yung tatay nila nang hindi naka-inherit. So, posible rin pala, posibleng bata rin. So, pinanganak lang sila sa wilderness. Si tatay nila namatay. Pero sa ibang lugar kasi, nagsabi pa sila dito na yung tatay ko, hindi naman masama yan. Pero tas wala kaming ma-inherit. Yun po yung kwento dito, di ba? Dahil sa panahon na to, actually, inaaral ko din yung iba, napansin ko,
Ginagamit ito ng mga feminists. Alam niyo ba yun? Kasi parang, ay, lugi naman, bakit naman ganyang rules dati? Puro lalaki lang. Kasi pinanood ko pang cartoons, sabi, oy, wala kayong lalaki, bahala kayo sa buhay niyo. Parang gano'n masabi. Kaya lumapit daw sila kay, totoo naman, di ba? Lumapit sila. Actually, hindi sila yung mga leader nila, di ba? Then nilapit yung kanilang case at bandang huli, pinakinggan naman sila ng Diyos. At parang unfair to. Wala kaming anihin, wala kaming inherit. Pero actually, ang problema daw dito, sinasabi ng mga leaders nila, paano yan? Ang rule ng Diyos, dapat hindi lilipat-lipat yung inheritance. Kung itong lugar na to, sa mga manasi lang yan, di malilipat sa iba yan. Yung Juda lang. Kaya sabi dito, pumayag ang Diyos at binigyan sila ng, ganun ba? Binigyan sila lahat? Napansin ba kayo? Binigyan lang ba sila? Dahil lalaki, ito sa inyo na. Ganun ba ginawa? Kaya dito yung ano ba nangyari dito? Iba yung maririnig mo sa ibang preaching, sa ibang ano. Pag Bible ang tinignan mo, actually parang baliwala, hindi na sila binigyan eh. Binigyan sila kasi nag-asawa sila. Lalaki yung inasawa nila, malamang. Yung mga yun, may mamanahin na rin yun. Anong nabago? Anong nabago? Ba't sila sabi ng Diyos, tama naman eh. Kaya, kanina pa ako ulit-ulit ng tinignan ko rin yung account sa Joshua. Kaya ang ginawa dito, sabi niya, sige, ganito yan. Mag-asawa kayo, para hindi mawala inheritance yun. Pumayag naman sila. And therefore, nagkaroon sila inheritance. Kahit di na sila lumapit, magkakaroon na sila ng ano eh. So, nakikita ko dito, parang baliwala yung ginawa nila. Parang ayaw siguro nila mag-asawa muna eh. Parang ganun. Kaya yung mga tinignan ko mga ng feminist, yung mga ganun pala ang babae, dapat paglaban ng kanilang karapatan. Tama rin naman yun. Pero huwag mo sasabihin mali yung batas ng Diyos. Amen? Kasi, nung una si Moses walang nasabi. Pag tinignan nyo sa 27 nata yung Numbers din. So, lumapit pa siya sa Diyos and then sinabi ng Diyos sa kanya, sige, bigyan mo. Tama naman eh. Kaso, mag-asawa sila. Pwede ganun din. Kaya ang assessment ko dito, personal lang to hindi ko pa narinig sa iba to. Pero mabalik-balik ako, ganun din. Kaya kahit sa panahon natin ngayon, may mga batas actually na walang sense, mga useless. Bukod sa Baptist Day, yung mga proteksyon sa mga babae. Maganda naman ang proteksyon ng babae. Paano lalaki? Pag sinabi proteksyon na lahat ng buhay, babae o lalaki, kasama na yung babae doon, tama? Ba't may special pa sa babae? Parang baliw na tayo nun. Useless. Paso ba't sinabi ng Diyos na yun nga yung ko eh. I believe, yung style ng Diyos dito, parang pinaano na lang sila. May mga style ng leadership na ganyan, parang throw him a bone, sabihin nun. Aralin nyo rin pero yun ang ko eh. Mayroong preaching dito si Roger Jimenez, hindi ko makita na wala na naman yung kanilang YouTube. But anyway, tingnan natin isa-isa. So sinabi, nanghingi sila, sabi naman, tama, pero bandang huli, mag-asawa kayo. Huwag kayo mag-asawa sa kabila, dito lang, sa Manasi lang. Ginawa nila, and therefore, nagkaroon sila ng inheritance. So na-enjoy nila. Amen? Ito yung sagot kanina, no? Hindi nakuha. Possess it an inheritance in any tribe, the children of Israel shall be wife unto one of the family of the tribe of their father. The children of Israel may enjoy every man the inheritance of his father. So para sa lahat, hindi lang sa babae. Inulit lang kasi
kasama yung everyman, yung woman sa everyman. Alam niyo ba yun? Na tao din yung babae. So, enjoy. At walang malilipat-lipat. Ito another point natin dito. Ba't ayaw pa ng Diyos na lipat? Bakit dapat 12? Magandang explore yan eh. Though later nga, inuubos yung 10. Kasi talagang tigas ng ulo nila. So, anong lesson para sa atin ngayon? Again, ano yung pinipicture ng Promised Land? The perfect, ano sabi doon? Yung pinipicture, perfect will of God for the believers in this world. Okay, so habang andito tayo, pag inaaral mo yung Promised Land, ano yung nangyari doon, ay yung mga rules ng Diyos doon, so hindi yun automatic, lumaban sila para mapasa kanila yung Promised Land, di ba? So hindi yung kaligtasan ng kaluluwa. At tinutukoy doon yung mga gusto ng Diyos na mangyari sa iyo, blessing ng Diyos na posible mong makamtan. Paglaban mo, ngayon andun na sila, bakit ayaw ng Diyos na palipat-lipat? Kasi nga, I believe, yun na naman yung practicing justice in the place of blessing. Ayaw ng Diyos na i-relate ko muna yung mga, ano doon ha, bakit yung mga nagbenta ng bahay, lupa? Kasi pwede yun eh. Ano nga, binenta mo yung lupa mo, ibang tribe siya. O paano yan? Illegal naman yun. Kaya sabi sa Year of Jubilee, binabalik yun eh. So ganun naman, ayaw ng Diyos na may border siya. Ayun, sabihin ko na lang aking interpretation dyan. Ang Diyos nagbigay ng border, doon ka lang. Sapat na yun, patas na yun. Pag tinignan mo sa mapa, parang di patas eh. Nasabi rin dito kanina, bakit marami binigay sa marami? Eh marami sila eh. Kaya ba, doon marami tayo. Yun yung totoo doon eh. Madami kayong ano. Iba takot na takot, nagparami ng pera, yung pera, ganyan. Kaya sabi nung nakita ko, unbeliever to, sabi niya, pag tinanong ka, mag-aanak ba tayo? Yes, lagi ang sagot doon. Huwag ka na magtanong. Kung kaya mo, prerogative mo yun. Huwag tayong para mga Gen Z na ang gagawin nyo. Mabay-bahayan. Amen? Okay. Tuloy ko lang dyan. Yan yung sinabi natin kanina. Yan, neither shall inheritance be moved from one tribe to another. Walang lipatan. Binigay sa yung boulder. Doon ka nag-umpisa. Pwede yung interpretation ganon. Una, hindi ka talaga nagtapat. Nung bata ka, for example, Kristiyano ka, hindi ka nagtapat. Tapos later in life, gusto mo, pastor, parang ganon. O, pwede, pero kaya mo. Huwag mo rin ipilit. Kasi hindi patas. Especially pag yung Diyos nagbigay ng border. For example, babae ka, wala na, di ba? Or, wala kang anak. Ito, controversial to kasi iba, ganun eh. Pwede magpastor kahit binata. Kahit pa sinabi sa Bible, dapat may asawa, may anak. Marami kasi children eh. At nagsasubmit. Yung anak ko po, 2 years old eh. Submit naman eh. Palaki mo ng konti. Amen? Para ma-fulfill mo yun. Yung sabi ko na, pag ang Diyos na nagbigay sa'yo ng pwede pala ako kasi. Diba? Kasi ang Diyos, pag nilagyan ka ng boulder, hindi ka na pwede lumipat doon. Gampanan mo na lang kung ano yung pwede mong gampanan. Amen? At naalala ko si Ephraim. Meron silang boulder doon na nanghingi pa sila kay Joshua. Sabi niya, Joshua, bigay mo rin sa amin to. Kaso sa mga kapatid mo na yan eh. So kahit ka-tribe ni Ephraim, si Joshua, si Ephraim, sabi niya, hindi. Ito, meron dito mga lupa pa dito eh. Kaso dami na, puro kahoy yan eh. Di, ubusin niyo yung kahoy. Gusto niyo pala ng malawak eh. Gamitin yung kahoy na pang-build. So, sabihin yung boulder natin, binigay sa atin na gano'n, sa kapatid mo, huwag na kainggatan. Yan, dyan ka lang. Yan ang mga gano'ng lesson dito. Okay? So, ano pa? Ayun na yung lesson dun eh. Nag-asawa na sila, enjoy na sila, wala na problema. At,
Parang anti-climax Mayroong climax tayo dito. Balik tayo sa 35. Yung binasa natin, yung sagot sa bonus. Hindi pala bonus to, no? Bakit ayaw ng Diyos nang may pinapatay? Ayaw niya ang kasalanan. Kasi, I will dwell among the children of Israel. So, sino ito yan? Yung church yan. Ayaw ng Diyos dito na, pastor, okay na, may church tayo, nag-support tayo ganyan. Gusto winning na tayo, pero yun ng Diyos nang may dito, may pinapatay. Kasi siya mismo ay andito. Amen. Imagine mo, nakikilala yung church. Church ni Jesus yan. Tapos may mga nangyayaring dyan, kababalagan or kasalanan. May pinapatay pa. Inosente. Ayaw ng Diyos doon. Gusto mong umalis ang Diyos? Ayaw natin nun. Doon sa maraming lugar, wala na sa Diyos. Yung mga kulto, kunwari lang yan na binabanggit lang nila yung Jesus. Pag gamitan mo ng Bible, ba't ayaw mo sa Bible? Ito, Espiritu ng Diyos. Oh, ito yung sinabi ng Diyos. Ayaw. Kasi nga, wala naman sa kanila yun eh. Uso-uso lang yun sa kanila. Catholic, may Pasko. Walang Pasko. Tradisyon na to eh. Hindi talaga yun mga anak ng Diyos. So, sa atin, dapat unthinkable sa atin sa isang church na wala ang Diyos dito. Hindi ganun. Never na mangyayari dapat yun. Therefore, pag may makikita tayong hindi pagsunod sa Diyos, obviously may mga maliit na pero lalo yung mga ganito major sin. Okay, pinapatay dito, nagpapa-abort. Baka may inaapi dito, baka may binubuli hanggang pinapatay na. Kasi malayo mangyayari yun no? Yung abort lang talaga yung uso kasi. Kasi nga, mga bata, walang laban. At kahit pa yung state natin ay kasi pinaglalaban ang ating katapatan, pagdating sa bagay na ba't kaya hindi, no? Lalo sa US, sa panahon natin sa Pilipinas, kahit na paano, okay pa. Let's keep it that way, amen? Dapat hindi natin tanggap yun. Pinapa-abort, pinapatay yung anak. Kasi gusto natin, ating buhay, pinagpala. Pag wala na ang Diyos sa atin, hindi na pagpapala yun. Hindi na blessing yun. Kahit pa nakita mo yung mga church dyan, niyama po, praise the Lord. Pag wala ang Diyos, ang Panginoon sa kanila, walang kwenta yun. Amen? Amen. Tandaan niyo mga bagay ito kasi again, kayo na yung next generation, dapat naintindihan natin yan. Kayo mismo sa buhay nyo. Iiwasan natin. Never! Nung mangyayari sa church na ito, nag-umpisa tayo ng tama, maayos. Tapos may mga adopt tayong policy na baliktad, salungat. Matulad yan, kahit sa politika. Kaya lahat yan, dinidiscuss natin. Kung mali ako, di tama natin. At least na-discuss natin. Amen. Hindi iwasan natin, bandang huli, takot na tayo pag-usapan. Bakit ka takot pag-usapan? Kasi, capture ka na. Yun ang tawag doon eh. Parang, sa psychology, may ganun daw. Parang dito ka. Hawak sa leeg. Malabang ka pa pag ganyan ka. Magaling ka mag-ano. Diba, tinatakot? Upo. Ito na yung baong ko. Ganun po yung mga issue sa buhay natin minsan. Na hindi ka makapalag. So tayo, pumapalag tayo. Amen? Amen. Dahil alam natin, dami example na mga churches, tinalo na sila ng issue sa buhay nila. Okay? Anong title natin? Practicing Justice in a Place of Blessing. So, picture nyo na ito, malalaki yung church natin, maayos. Let's keep it that way. Amen? At para mangyayari yun, turuan mo lahat. Ito yung policy namin. Wala tayong policy dito sa church na kasi sira natin. Amen? Okay lang live-in, okay lang abortion, okay lang yan. Wala tayong adopt na ganun. Amen. Pag may alam ka, kaya lahat tayo nag-aaral ako, pero kayo din mag-aaral din kayo. Pag may napansin ka, pastor, okay lang ba yun? Nagli-live-in o kaya yung niya, anak niya, bakla, hindi tolerate niya, o kaya yung anak. Nyo rin, hindi chismis yun. Talagang involved tayo to some degree sa ating buhay ng mga kapatid. Amen?
Kasi kahit sa place of blessing na may justice na dapat dyan. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Bible quiz. Namintindihan ang bawat isa. Kaya namin ginagawa ito, Panginoon. Napakaganda yung salita. Wala kami maglilibanan dito, Lord. Hindi naman lagi. Napakadalas yung topical ang aming preaching. But of course, yung mga ganitong bagay, doctrine, story, medyo heavy sa details. Ganun po talaga dahil kayo po yung umaasa sa inyong salita, yung natuturo niyo sa amin. Na panahon talagang lalalim kami, Panginoon. So, gabayin niyo bawat isa, kahit mga bata pa lang, mga bata sa pananampalataya, na mahalin ng katuwiran niyo, Panginoon. At of course, nandito sa Bible. Himayin namin, involve namin aming puso at isipan. Makita namin yung justice niyo, makita namin yung mga judgment niyo, Lord. And therefore, lahat ng bagay ito ma-apply din sa buhay, trabaho, pamilya. Makita namin, Panginoon, paano yung pagpapalain pag kami po'y sumusunod sa inyong mga instruction at sa inyong mga paiwatig din, Panginoon. Panginoon, sa moment na ito, Lord, kami po magsalba sa amin, bagyo daw, kayo po mag-iingat sa bawat isa. For the rest of the week, sa inyong lingkod, Panginoon, pagalingin niyo rin po, Lord, para medyo hindi nahihirapan. Trabaho sa pag-preach, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord, sa dahil kung ano meron daw doon na activity, Panginoon. Sa amin din, Panginoon, ng mga upcoming activities. Maging pagkapala ito sa bawat isa, lalo sa inyo, Panginoon, kayo mga taas namin. Ang gawain, ang matotohanan, paglilingkod sa ibang tao, para makakalala sila. Kunti kasi yan, Panginoon, sa church, Panginoon, at least, actually, may Thanksgiving din po yan. Hindi yan year-end fellowship lang. I pray na kayo po kayo may taas. Gabayin niyo pa bawat isa tulungan. Kayo pong pala sa bawat isa at malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.